Ako si Rico, 23 years old. Galing ako sa probinsya ng Quezon. Sanay sa simpleng buhay, tanim, paligo sa ilog, at kain sa dahon ng saging. Pero hindi sapat ang kinikita sa amin, kaya napilitan ako makipagsapalaran sa Maynila. Wala akong kilala rito. Mabait lang yung tita ko at tinulungan ako makapasok bilang water delivery boy sa isang local water refilling station. Mabigat ang trabaho, oo. Pero ayos lang. Sanay naman ako sa mabibigat. Pero hindi ko inaasahan na sa isa sa mga regular naming customer, magbabago ang takbo ng buhay ko. Si Ma'am Clarice. Nakatira siya sa isang malaking bahay sa May New Manila. Isa sa mga kliyente namin na lagi nagpapadeliver ng 5 galon kada linggo. Siya si Ma'am Clarice, 42 years old. Balo ng isang negosyante. Sa unang tingin pa lang, mapapalingon ka talaga. Maputi, matangkad, balingkinitan, maliit ang bewang, malaki ang harapan, at kahit laging nakadaster lang, kita mo pa rin ang kurbang hindi basta-basta. Parang artista ng dekada 90. May dating, may yaman. Pero masungit. Lagi akong sinisigawan sa gate kapag late ako ng ilang minuto. Ang tagal mo! Mainit ang ulo ko! Dalhin mo na yan sa loob! Pasensya na po, ma'am. Nakayukong sagot ko. Wala akong reklamo. Basta makuha ko lang ang tip niya. Okay na. Pero habang tumatagal, napapansin kong parang may kakaiba sa tingin niya sa akin. Parang mas matagal ng pagkatitig niya sa tiyan ko, sa braso ko, sa dibdib ko. Lalo na kapag pawisan ako. Isang araw, hapon na ako nakapunta sa bahay niya. Ako na lang ang nag-iisang rider sa shift at na-late ang delivery sa kanila. Pagdating ko sa gate, walang sumasagot. Kaya kumatok ako sa pinto. Maya-maya'y bumukas na ito. Si Ma'am Clarice. Naka-robes lang. Basa ang buhok. Walang make-up pero grabe, mas lalo siyang naging mapang-akit. Pasok ka. Yaya niya. Ikaw na ang magbuhat sa kitchen. Yung luma palitan mo na rin. Pagpasok ko, amoy ko agad ang bango niya. Parang baby powder na may konting pabango. Pawisan ako nun, pero parang wala na akong pakialam. Nilagay ko ang galon sa dispenser. Nang tumayo ako, nagulat ako dahil nakatayo na siya sa likod ko. Ang init mo yata. Saad nito, habang tinutok niya sa akin ng malamig na bimpo. Medyo po, ma'am. Bigla niyang pinunasan ang likod ko, gamit ang bimpo. Mabagal, maingat. Napapikit ako sa lamig ng tela at sa init ng balat niya na nadadampi sa akin. Alam mo ba, Rico? Bulong niya. Ngayon ko lang napansin, ang ganda ng hubog mo. Hindi ako nakaimik. Nilingon ko siya. At doon ko nakita ang titig ng babaeng may pagnanasa. Hinila niya ako palapit. Saglit lang. Curious lang ako. At hinalikan niya ako sa labi. Mabagal. Napapikit ako. Akala ko titigil siya. Pero mas lalo niya akong hinapit. Nadikit ang hubog niya sa akin. Ramdam ko ang harapan niya sa dibdib kong pawisan. Nag-init ako. Hinalikan ko rin siya pabalik. Hanggang sa naging mapusok ito. Hinawakan niyang likod ng mata ko. Habang naglalakbay naman ang kamay niya sa ibaba ko. Ma'am, baka... Shhh! Bulong niya. Matagal na akong sabik, Rico. Hinatak niya ako papunta sa dining table. Inupo niya ako sa upuan. At dahang-dahang binuksan ang nakabalot sa kanya. Walang panloob. Kinagat ko ang labi ko habang pinapanood siya. Akin lang to, ha? Bulong niya habang nakasakay. Napasandal ako sa upuan
habang patuloy pa rin siya sa akin. Mabagal, maingat, parang ginagabayan ako. Bumulong siya. Wala kang ibang lalapitan, sa akin ka lang. Ma'am Clarice, ibang klase ka. Huwag mo na akong tawaging ma'am ngayon. Clarice lang. Akin ka ngayong gabi. At doon na uminit ang mga tagpo. Simula noon, linggo-linggo na akong inaanyayahan ni Clarice. Minsan kahit walang delivery, pinapapunta niya ako. Naging madalas ang tagpo naming mainit. Sa living room, sa kusina, minsan pa nga sa banyo habang naliligo siya. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan ay nung gabing umulan ng malakas at nagpaliguan kami ng alak sa kanyang silid. Hindi ko na kayang pigilan, Rico. Saan niya habang hawak ang mukha ko? Pakiramdam ko, ikaw ang bumuhay sa matagal ng patay sa akin. At doon, sa ilalim ng kanyang hubog at sa init ng gabi, ramdam ko ring ako na ang mas may kontrol. Pero hindi lahat ay puro masaya. Minsan, naabutan ako ng kapitbahay niya habang palabas ako ng gate na pawisan. Gabi na. Saan ka galing, iho? Nag-deliver lang po. Napakunot ang noo ng matandang babae. Wala naman akong nakitang galon Kinabukasan, kinausap ako ni Clarice. May nagsususpetsya na kailangan na nating mag-ingat. Pero habang tumatagal, mas dumadalas ang pagnanasa naming dalawa. At isang araw, siya mismo ang nagsabi, Rico, gusto mo bang tumira na rito? Po? Wala naman akong kasama. Ikaw na lang. Gagawin kitang driver, tagabuhat, kahit bodyguard ko pa. Basta, hinawakan niya ang ibaba ko. Basta akin ka lang, gabi-gabi. Hindi ako sumagot agad. Pero sa gabing yon, natulog na ako sa higaan ng babaeng dating tinatawag ko lang na mama. Hindi ko akalain na magtatagal ako sa bahay ni Mama ni Clarice. Nung una tagabuhat lang ako ng tubig. Ngayon, ako na ang kasama niya tuwing gabi. Araw-araw ako naghahatid sa kanya kung saan man siya pupunta. Ako rin na naghahain ng almusal. Ako na rin ang nag-aayos ng mga sirang ilaw, gripo, at kung ano-ano pa. Pero sa gabi, ako ang inaayos niya. Ako ang hinahanap niya. Isang gabi habang umuulan, nag-inuman kami sa terrace. Rico, bulong niya habang pinapalakbay ang kamay niya sa ibaba ko. Hindi ko na kaya kapag hindi kita katabi. Di wag mong tiisin, ngiti ko. At doon na nagsimula ang isa na namang gabi ng pagnanasa. Hinila niya ako papasok ng kwarto. Sa may higaan, pinaupo niya ako. At siya mismo ang nagtanggal ng nakabalot sa kanya. Agad niya akong sinunggaban. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Sinisid ko ang ibaba niya. Napapapikit na lang siya sa ginagawa ko. Rico, pasukin mo na ako. At sinunod ko naman ang gusto niya. Ilang sandali lang ay sabay na namin naabot ng sukdulan. Kinabukasan, habang nagsasaing ako sa kusina, biglang bumusina ang isang itim na kotse sa labas. Clarice! Mami! Napalingon ako sa boses. Isang babae, mga 25 siguro. Maputi, matangkad, halatang galing ibang bansa. Naka-heels, naka-shades, may kasama pang maliit na luggage. Pumasok siya agad sa bahay. Nakita ko siyang biglang niyakap si Clarice. Surprise! I'm home! Nagulat si Clarice. Bianca? Anong ginagawa mo rito? Nilitian lang siya ng babae. Namiss kita, ma. Ayaw mo ba akong makita? Napatingin si Bianca sa akin.
Who's that? Tanong niya na nakataas ang kilay. Kasambahay mo? Si Rico. Siya ang tumutulong dito sa bahay. Nagulat ako sa tono ni Clarice. Parang biglang lumamig. Mula noon, nag-iba ang kilos ni Clarice. Sa tuwing kasama niya si Bianca, formal siya. Wala nang haplos. Wala nang mga bulong ng pagnanasa. At kami ni Clarice, nagkikita lang kapag tulog na si Bianca. Minsan 12:00 na ng gabi. Lalapit siya sa kwarto ko. Naka-robes, walang panloob. Papasok na ako, hindi ko na kaya. Bulong niya. Isang madaling araw, bumangon ako para umihi. Bukas ang banyo at nandoon siya. Naliligo. Bukas ang shower at nakatalikod. Clarice? Lumingon siya at nakangiti. Halika, sabay na tayo. Pumasok na ako. Hinila niya ako papasok sa ilalim ng shower. Basang-basa kami. At doon na uminit ang tagpo. Mabilis niya akong pinapasok. Wala kaming sinayang na oras at baka magising pa si Bianca. Isang araw, dumating si Bianca sa kusina. Diretso ang tanong. Ma, are you sleeping with him? Halos mabitawan ko ang hawak kong kutsara. Of course not. Sabay sagot ni Clarice. Bianca, he's a helper here. Don't be ridiculous. Ngunit hindi kumbinsado ang anak niya. Lumapit si Bianca sa akin sa garden kinagabihan. Alam mo, kahit anong tago nyo, obvious naman na may nangyayari. Hindi ka naman ganyan mag-ayos kung wala kayong ugnayan. Wala akong sagot. Tumingin siya sa akin. Titig na matalim. Kung ginagamit mo lang si mama para makalapit sa pera niya, lalaban ako. Umalis ka bago pa ako gumawa ng gulo. Kinagabihan, kinausap ko si Clarice. Clarice, ayoko ng ganito. Nagtatago tayo. Nilalait ako ng anak mo. Hindi ko na alam kung mahal mo pa ba ako o ginagamit mo lang ako bilang tagapuno ng gabi mo. Tahimik siya. Ilang segundo bago siya tumingin. Mahal kita, Rico. Natulala ako. Ilang taon na akong balo. Lahat ng lalaki lumalapit para sa pera ko. Pero ikaw, kahit wala kang sinabi, ramdam ko kung paano mo ko hinahawakan. Wala kang hinihingi, kundi ako lang. Huminga siya ng malalim. Pero hindi ko kayang piliin ka kung ikasisira ng relasyon ko sa anak ko. Kinabukasan, habang nakapila ang water truck, lumabas ako ng bahay. Bit-bit ang bag ko. Si Clarice, nakatayo sa may pintuan. May luha sa mata. Rico, tawag niya. Lumingon ako sa kanya. Nasa likuran niya si Bianca at naka-cross arms. Magkikita pa ba tayo? Hindi ko alam. Pero salamat sa lahat. Lalo na sa pagpapaalala sa akin kung paano pahalaga ng sarili. Kahit galing lang ako sa probinsya. Wala akong ibang dala kundi ang backpack. Kaunting ipon at libo-libong alaala ng mga gabi naming dalawa. Puno ng halik, halinghing, at lihim. Pero higit sa init, ang sakit ang mas matimbang. Iniwan ko ang babaeng minahal ko dahil hindi niya kayang ipaglaban ako. Bumalik ako sa probinsya. Tahimik, mahangin, at malayo sa gulo. Bumalik ako sa palengke. Nagbuhat ulit ng galon, nag-deliver ng tubig. Pero bawat gabing malamig, iniisip ko pa rin ang huling gabing magkasama kami. Yung paghalik niya sa dibdib ko habang lumuluha. Yung bulong niya nga, mahal kita, pero anak ko pa rin ang pipiliin ko. Isang araw, habang naglalakad ako sa palengke, may humintong SUV sa gilid. Bumukas ang pinto.
si Clarice. Mas payat siya ngayon. Mas tahimik ang mga mata. Pero pareho pa rin ang titig niya. Titig na parang gutom. Pwede ba kitang makausap? Saad niya ng mahina. Tumango ako. Dinala ko siya sa isang kubo sa tabing ilog. Dito ako tumatambay kapag gusto ko mag-isa. Tahimik, presko, malayo sa mata ng iba. Kamusta ka na? Eto, buhay pa. Sagot ko. Ikaw? Hindi rin ako buo mula nung umalis ka. Tahimik kami. Hangin lang ang maririnig. Maya-maya ay lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Pinili ko si Bianca noon. Pero ngayon, wala na siya sa piling ko. Bumalik siya sa New York. At mula noon, ikaw na lang ang hinahanap ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko. Pero hinila ko siya papalapit. Sigurado ka ba? Wala ka nang pipiliing iba? Wala nang ibang lalaking kayang punuin ang gabi ko gaya mo. At doon, sa ilalim ng punong mangga sa tabi ng ilog, muling nagtagpo ang mga labi namin. Tinanggal ko ang manipis niyang dress. Walang panloob. Marahan naglapat ang aming mga labi. Hanggang sa mapahiga siya sa banig. Rico, wala ka ng ibang aalisan ha? Hindi na. Sa'yo na ako. Ginugol ko ang buong hapon para ipaalala sa kanyang bawat haplos na dati tinalikuran niya. Basang-basa siya sa gitna. Nanginginig sa saya. At habang pinapasok ko siya muli, ramdam kong hindi na to lihim, kundi pangako. Ilang buwan ang lumipas, binalikan namin ng Maynila, pero hindi na kami bumalik sa lumang bahay. Nagtayo kami ng maliit na refilling station. Pinangalanan namin Bagong Buhay Water Depot. Siya ang manager. Ako ang taga-buhat, taga-salo, at taga-pagtanggol. Pero higit sa lahat, kasama niya ako. Hindi bilang utusan, kundi bilang partner. Hi mga loves! Pa-support naman po ng new backup channel natin, Miss Amorosa. Pa-subscribe naman ako mga loves. Maraming salamat. Ingat po kayo. Mwah!